Pero yung pinakamalungkot na part ay hindi na nila maranasan na matulog ng payapa tuwing umuulan, na hindi nila inaalala na baka mabasa kami. Maganda ang araw ngayon, mga idol, at nagising ako na wala lang. Parang gusto kong magmuni-muni. Parang naisip ko na ang layo na pala ng narating ko. Ay, ang dami na rin nadagdag sa edad ko. At hindi ko na matandaan ang huling pagkakataon na nakatulog ako ng eksaktong 8 oras simula nung naging nanay ako. Nakakapagod rin pala na maging nanay, ano? Minsan gugustuhin mong bumalik na lang sa pagiging anak ulit. 'Di ba? Yung ikaw yung inaalagaan, yung gigising ka, nakahanda na yung pagkain mo. Pag maliligo ka, nakahanda na ang tuwalya at isusuot mo. Wala kang ibang pinoproblema kasi magulang mo lahat ang nagpo-provide sa lahat ng kailangan mo. Na-miss ko bigla ang mga magulang ko. Sad to say, they are gone before I can make them proud. Lumaki ako na hirap talaga ang buhay. Pero syempre nakikita ko naman ang effort ng magulang ko para makapag-provide ng mga kailangan namin. Never naman na nakita ko na nagpabaya sila o pinabayaan kami. Di ko nga malibutan yung first time na binili kami ng tatay ko ng hikaw. Grabe ang tuwa namin nun. Saka yung first time na nagkaroon kami ng bagong rubber shoes, na naalala ko na hindi pa sakto ang sukat sa amin kasi wala nang ibang pagpipilian kasi inutang lang ng nanay ko ng pahulugan sa Bombay. Grabe, ang sarap mag-reminisce ng mga nakaraan, pero nakakalungkot. Ngayon tuwing umuulan, naalala ko yung mga, naalala ko yung maglalagay kami ng tuwalya sa ibabaw ng kulambo para di kami mabasa. At dahil bata pa ako noon, hindi ko pa masyadong naiintindihan ng mga bagay-bagay. Di ko nakikita ang bigger picture. Nakikita ko lang na mahirap ang buhay namin. Pero hindi ko na nakikita na nahihirapan rin pala ang magulang ko. Ngayon ko lang na-realize lahat na walang magulang na hindi naghahangad ng komportabling buhay para sa mga anak. Walang magulang na hindi nalulungkot tuwing papasok ang mga anak sa eskwelahan na butas-butas ang sapatos at tinatapalan lang ng bubble gum. Walang magulang na hindi nag-aalala tuwing umuulan at tumutulo ang bubong. Walang magulang na kayang tiisin ang mga anak na kumakalamang sikmura. Walang magulang na hindi nasasaktan tuwing umuuwi ang mga anak galing sa kapitbahay para makinood ng TV dahil pinagsarahan ng bintana. Naalala nyo rin ba yun, guys? Grabe. Yung sobrang liit na lang yung awang sa bintana pero ipagdadamot pa sa'yo. Nakakalungkot, di ba? At talaga, pag magulang ka, it will break your heart. Seeing your children going home at sasabihin na matutulog na lang kami kasi hindi kami nakanood ng TV kasi pinagsarahan kami ng bintana. Grabe. Walang magulang na hindi kayang maging masaya sa bawat mga magagandang nangyayari sa kanilang mga anak. At higit sa lahat, walang mga magulang na hindi uunahin ng mga anak. Kasi hoda na maghihirap pa yan, basta maging masaya lang ang mga anak. Reality talaga. Malalaman mo lang pag naging magulang ka na. 'Di ba? Ngayon lang talaga siya talagang tumatak sa akin nung naging magulang na ako.
na walang hindi ka gagawin para sa mga anak mo. Kahit mangutang ka pa, kahit na maghirap ka pa, basta ang importante, masaya yung mga anak mo. Ay, nakakamiss yung mga magulang natin. Kaya maswerte yung mga anak na meron pang mga magulang sa oras na to. Love your parents. Kasi pag wala na sila, doon mo palang makikita kung gaano ang pagmamahal ng magulang sa mga anak. At mas lalong tatatak talaga sa'yo pag ikaw na yung naging magulang ka na rin. Siguro kung nabubuhay pa sila ngayon, yung mga magulang ko, siguro sobrang proud sila sa amin. Lalo na sa mga apo nila. Pero yung pinakamalungkot na part, ay hindi na nila maranasan na matulog ng payapa tuwing umuulan, na hindi nila inaalala na baka mabasa kami. Hindi nila naranasan na magbakasyon, gumamit ng disenteng palikuran, kasi yan po yung mga pangarap nila. Hindi man nila natikman kung anong lasa ng pizza. Naalala ko dati yung tatay ko, nagkikwento siya. Siguro ang sarap talaga ng pizza na yan. Yung nakikita mo lang sa dyaryo o kaya sa magazine. Kaya sa mga anak na may parehong sitwasyon, huwag niyo sisisihin ang mga magulang niyo kung mahirap kayo. Kasi kahit sila hindi rin nila gusto yung kinalalagyan nila. At syempre pinapangarap rin nila na maging mabuti yung kalagayan niyo. Kalagayan nila. Kaya lang minsan talagang mapaglaro ang buhay. Yung kahit na sobrang sipag mo, yung ginagawa mo ng gabi yung araw, pero mahirap ka pa rin. Pero ayos lang yun as long na nabubuhay ka, na wala kang inaagrabyadong tao. Okay lang yan. Huwag niyo sisisihin yung mga magulang niyo kasi kahit sila hindi rin nila gusto yung kinalalagyan nila. At pinapangarap rin nila na mas mabuting buhay ang para sa inyo. Kaya imbis na magreklamo kayo, why not na tulungan nyo na lang sila? Or tulungan nyo ang mga sarili ninyo na mapabuti ang buhay nyo. Kayo na lang yung gumawa ng mga bagay na di na kayang gawin ng mga magulang nyo. Mag-double time kayo. Oo, tama po yan. Mag-double time kayo. Kasi life is short. Baka sakaling pag nag-double time ka, maabutan pa ng mga magulang nyo at maranasan man lang nila ang ginhawa bago sila mawala dito sa mundo. Sobrang bigat pala ng dibdib pag inaalala mo yung mga nakaraan, ano? At ngayon di ko alam kung iniisip ko na ano kaya kung buhay pa sila ngayon. Kaya importante po talaga yung oras. Kasi wala pong take two yung buhay. Once na nangyari na yan, wala nang rewind. So love your parents. Mahalin po natin yung magulang natin. Kasi isa lang po talaga yan. Isa lang sila. Kasi pag nawala sila, hindi naman nila mararamdaman na kahit mag-iiyak ka dyan. Kahit maglupasay ka pa dyan. Hindi naman nila na makikita yan at mararamdaman. Kaya habang nabubuhay pa yung magulang mo, say I love you to them. Sorry.
Talagang hindi ko alam bakit nagising ako ngayong araw na parang ang senti ko, gusto kong magmuni-muni. Na-miss ko yung mga magulang ko. Siguro dahil matagal na panahon na hindi kami magkasama bago sila nawala. Yung gusto mong mag-makeup, pero wala ka nang magawa kasi wala na. Siguro yung magaganda na lang na yung magandang nangyari na lang ay naging mabuting tao ka kasi tinuruan ka nila na maging mabuting tao. At yun yung habang buhay ako, hindi ko makakalimutan yan. Sobrang bigat sa dibdib magmuni-muni pala ng ganito, At dahil dyan, hindi ko na alam kung paano i-end itong talk na to. Pero siguro yung masasabi ko lang, habang nabubuhay ang ating mga magulang, or kung buhay pa yung mga magulang ninyo, love your parents. Gawin nyo pong madali yung buhay para sa kanila. Huwag nyo po silang pahirapan. Dahil once na naging magulang na kayo, that's the time na malalaman nyo na ganito pala, ito pala yung reason kung bakit ganun yung mga magulang ko. All parents like all the best for their children. Walang magulang na hindi naghahangad ng hindi maganda para sa kanilang mga anak. So kung naghihirap man yung buhay nyo ngayon, mag-double time tayo. Mag-double time ka para maabutan pa ng mga magulang mo yung ginhawa, paranas mo sa kanila kahit sa maiksing panahon lang. Para hindi ka gigising isang araw na manghihinayang ka na sana ginawa ko na to noon pa. So yan lang at hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsama sa akin sa isang masente na araw na ito. Maraming salamat at God bless everyone!